Ang ika-4 na kabanata ng El Filibusterismo. Si Kabesang Tales. Narito ang mga talasalitaan. Kabesa, barangay. Tumutol, di pagsang-ayon. Nangangasiwa, nangangalaga. Nagpapatakbo. Tulisan, hindi sumusunod sa batas. Gulok, itak. Agnos, kwintas. Buhay pa sa tandang selo ang matandang kamukop sa may sakit na batang si Basilio. At mabuti-buti na ang kanyang buhay. Hindi na siya nangangaso at nangangahoy, subalit gumagawa na lamang siya ng walis. Ang kanyang anak na si Telespero o Tales ay nakikisama sa lupa ng mamumuhunan. Nang malaunan ay bumukod na siya, katulong ang ama, asawa at 3 anak. Nagkaingin sila sa dulo ng bayan sa paniniwalang walang nagmamay-ari niyon, sapagkat iyon ay ginugubat. Ay, sa wakas, mahal kong asawa, may sarili na tayong pagtataniman. Oo nga, aking asawa, marahil ibinigay ito upang tayo ay makapagsimula muli. Masaya ako sapagkat gusto ko ang pagtatanim. Maaaring gamitin muna natin ang lupang ito para sa ating pagtatanim dahil sa palagay ko wala namang nagmamay-ari ito. Sige, aking asawa. Sa paghahawan ng gubat na iyon, isa-isang nagkasakit ang mga mag-anak. Unang namatay ang asawa ni Tales at sumunod ang panganay niyang anak na si Lucia. Magandang umaga, aking asawa. Kamusta na? Masama ang aking pakiramdam. Nahihirapan akong tumayo at nahihilo rin ako. Masama ang iyong lagay, aking asawa. Hindi na muna ako aalis ngayon para may mag-aalaga sa iyo. Sandali lamang. Ama, kayo na muna ang pumunta sa taniman. May sakit ang aking asawa. Isama niyo na rin ang 3 bata. Sandali lang. Lucia, Talo, Uli, samahan niyo muna ang inyong lolo sa gubat dahil may sakit ang inyong ina. Ama, masama rin po ang pakiramdam ni Ate Lucia. Oo nga, ama. Inuubo si Ate Lucia. Halika kayo mga apo ko. Hindi po muna ako makakasama ngayon dahil po may sakit ako. Sige anak, marapat lang na magpagaling kayo ng iyong ina. Halika't kayo muna ang aking babantayan. Tara na Lord, para makapag-umpisa na tayo. Sige, apo. Uli, dalian mo na at paalis na tayo. Lamang, kuya. Sige, Ate Lucia. Magpagaling ka. Magpapagaling ako. Magmadali ka at hinihintay ka na nila lolo.
nandito na kami. Ate Lucia, ina, nandito na kami. Ha, ama, bakit ka nariyan? Bakit ka umupo? Bakit ka umiyak? Ama, nasan si Ina at si Ate Lucia? Ina? Ate Lucia? Ina! Ate Lucia! May dala-dala akong pansit! Ina! Ate! Bakit uli? Anong nangyari? Kuya! Si Ina! Si Ate Lucia! Ano? Patay na sila, kuya! Wala na sila! Kuya! Ina! Ate! Ina! Makalipas ang 3 linggong pagkamatay ng asawa at anak ni Tales, at malapit na nilang anihin ang unang tanim sa bukiring kanilang hinawan. Nilinang at dinamnan ay inangkin ng isang korporasyon na mga prayle na may pag-aari malapit sa bayan. Naglagay ng mga pananda ang mga ito at pinagbabayad sila ng 20 at 30 piso taon-taon. Palibhasa'y mabait, tahimik at masunurin sa mga prayle. Pumayag si Tales. Unang-una, hindi siya marunong magsalita ng Kastila. Wala din siyang ibabayad sa manananggon. Itay, kahit sa aking pagsisikap ay malapit ko nang maabot ang aking pangarap. Sayang lang, di rin naabutan ng aking mag-ina. Anak, wag mo masyadong isipin ang pagkamatay ni Lucia at pinakamamahal mong asawa. Dahil nandito pa naman kami ni Tano at ni Huli para sa iyo. Salamat, Itay. Nga pala, Itay, may pupuntang mga praile dito kanina. Sinasabi nila na sa kanila raw ang lupain na ito. Ganun ba, anak? Anong pinag-usapan niyo kanina? Kasama ba ang mamamayan? Dahil kami ay may pinagkasunduan na magbabayad ng buwis na 20 pa 30 pisong buwis ay ang babayarang taon-taon na pinagkasunduan namin. Pagpasensya mo na lang. Dahil kapag nilabanan mo kasi, ay talo ka lang. Isipin mo na parang natalo ka lang sa sugal. Tama nga ang balitang marami na sa inyong nagtatanim sa aming lupain. Sa kanilang lupain ito? Na kanilang inangkin? Sa amin ang lupain na ito, narapat lamang na nagyan namin ng pananda ang lupain na ito. Narapat na lamang na magbayad kayo na ng 20 pa 30 piso taon-taon sa inyong lupang tinatinaman. Napakalaki naman ang bayad. Oo nga, paano nga na naman yan? Sige, ako ay pumapayag. Naging masagana ang ani ni Tales at marami siyang napagbilhan. Aking anak, magpapagawa tayo ng bahay na yari sa tabla at liami sa tabi ng San Diego. Masagana rin ang ani niya ng sumunod na taon. Ang upa sa lupa ay naging 50 piso. Ang inyong upa sa aming pagmamayaring lupain ay magiging 50 piso na ang babayaran. Ito ay taon-taon at kung sino man ang hindi sumunod ay pwede nang lumaya sa aming lupain. Pagpasensya mo na lang muli, anak. Pagpalagay mo na lang na lumaki ang buaya. Natupad ang balak ni Tales. Nanirahan sila sa bahay na yari sa tabla. Pinalak ng mag-ama na pag-aralin sa Maynila si Tano at ang kapatid nitong si Huli. Napakaganda naman ng bahay natin, Ama. Oo nga kuya, sana nandito sina Ate Lucia at Ina. Sana nga, Uli. Alam ko masaya na sila ate mo at ng ina mo. Masaya ako at unti-unting natupad ang pangarap mo, Tadis. Tay, may balak sana akong pag-aralin sina Huli at Tano sa Maynila. Talaga po ba, Ma? Oo, anak. Nang makita
makita ng bayan na malakas kumita ng salapi si Tales, pinakamasipag sa kanilang nayon at maunlad ang kabuhayan. Ginawa siya nitong kabesa. Bilang kabesa, humanda siyang gumugol ng malaki. Iniwasan niya ang pagkikipaggalit sa kura at sa pamahalaan. Binayaran rin niya ang buwis ng mga nakalatang ng pangalan ng mga namatay na ulumipat na ng tirahan. Bakit hindi natin gawing kabesa si Tales? Oo nga, kasi siya din ang pinakamalaking kinikitang salapi at siya din ang pinakamasipag at pinakamaunlad. Ngunit aking mga kanayon, Pumayag ka na, Tales. Tayo-tayo din naman ang magtutulungan. ako ay pumapayag na. Salamat naman Tales, at ikaw na ang kabisang Tales. Pagtiis ka, ipagpalagay mong dumating ang mga anak ng mga buhaya. Ngunit ama, paano na lang kami ni Kuya Tano na mag-aaral sa Manila? Hayaan mo, Apo. Sa susunod ay mag-aaral ka na sa Maynila. Ngunit hindi natupad ang pangako kay Huli, lalo pang nadaragdagan ang buwis sa lupa. Umabot sa 200 piso. Tumutol na si Kabesang Tales kapag hindi makakabayad ng buwis, ay ipalilinang ng lupa sa isang utusan ng praile. Kung hindi makakabayad ng buwis, mas mabuting bawiin ko na lang ang aming lupain. Nang makita ni Tandang Selo ang mukha ni Kabesang Tales, hindi na siya bumanggit ng tungkol sa buhaya. Pinaalalahanan niya ito na naghuhubaran na ng damit ang nakikipag-usapin. Nahubaran ng mga damit ang mga nagkipag-usap. Tayo ay uwi sa ating bayan na isinilang na walang damit. Hiningian ni Kabesang Tales ang mga praile ng anumang kasulatan ng pagmamayari sa lupain. Walang maipakita ang mga praile kaya nagkaroon ng usapin. Naniniwala si Kabesang Tales na may mga taong ibigin sa katarungan at gumagalang sa kautusan. Napaka-uto-uto talaga ni Tales. Mayroon ba kayong kasulatan na nagpapatunay na sa inyo napabilang ang lupain na ito? Kaming kasulatang ipapakita sa iyo dahil sa amin ang lupaing ito. Kung hindi ka makakabayad ng karampatang buwis, mas mabuting bawiin ko na lang ang lupaing ito. Naniniwala akong may mga taong ibigin na sumusunod sa kasulatan. Ang mga hukom pamayapa sa bayan at sa ulong bayan ay hindi naglakas loob na bigyan ng katwiran si Kabesang Tales sa takot na mawalan ng katungkulan. Anong lakas ng loob mo mga tuwiran, Tales? Baka kami rin ay mawalan ng tungkulin. Ngunit ngayon ko lang to nakita ang mga maling gawain ng mga praile. Pumayag ka na lang sa hinihingi nilang buwis. Yan lamang ang magpapahamak sa iyo. Ngunit sa paninindigan ko, masyado nang mataas ang hinihingi nilang buwis. Ang anggulo, tignan, wala kang laban, mas makapangyarihan ang mga praile. Ipagkakaloob ko lang ang lupaing iyon kung mas higit pa ang kanilang dinanas. Ang anak niyang si Tano ay napiling sundalong ngunit pinabayaan niya itong lumakad ng walang kapalit. Pagkaraan ng 6 na buwan, nabalita ang dinala ito sa Carolinas. Magandang umaga, Kabesang Tales. Magandang umaga naman sa inyo. Di mo ba alam na may anak na si Tano? Bakit? Ano yon? Di mo ba alam na pinili ang iyong anak bilang isang sundalo at dinala siya sa Carolinas? Ama! Kuya Tano! Ama! Di ko alam! Na ang nangyayari paglipas ng ilang buwan. Kabisang Tales? Humingi ng 500 piso ang mga ito bilang pantubos sa kabesa sa loob ng 2 araw. Maaaring pugutan ng ulo ang kabesa kapag hindi nakapagbigay ng kanilang hinihingi. Ano ang ating gagawin?
Sandali lang Apo, nababaliw na ako sa kakaisip. Kailangan na natin ng tulong ng pamalaan. Maaari, kailangan natin magbenta ng mga kagamitan. Sige Lolo, at magbebenta na rin ako ng iba ko pang alahas. Maliban sa relikaryong may esmeralda at mga brilyante, nagpa siyang ibenta ni Huli ang iba niyang alahas, ngunit hindi niya ibebenta ang binigay ni Basilio. Lolo, hindi pa sapat ang kita sa pagbebenta ng alahas. Huwag kang mawala ng pag-asa, Apo. Opo, isasanla ko sana ang ating bahay, subalit wala pa rin nangyari. Ayon po sa kanila, ang pagtulong sa kaaway ng praile ay paghihintay sa paghihiganti nito. Ano ang ating gagawin para matulungan ang iyong ama? Ano ang aking gagawin? Ang naipon mong salapi para sa iyong ama? Oo nga, mahal na Bali, hindi pa sapat ang naipon ko. Ang kulang pa ba ang naipon mo para sa iyong ama? Julie, nakikita mo ba ang nakikita ko? Ano ka ba, Hira na Bali? Hindi sa ganitong oras magbiro. Siyempre, hindi ko nakikita ang nakikita mo. Hindi tayo parehas ng mata. Tumingin ka kasi doon. Saan? Sirmahan natin siyang. Halika, lapitan natin. Magandang umaga, hirmahan natin siyang. Rin, lalong-lalo na sa iyo, Huli. Kamusta na ang iyong pag-iipon para sa iyong ama? Yun nga po, hindi pa rin sapat. Sa isang kondisyon. Salamat po. Gagawin ko ang lahat para sa aking ama. Ito ay maninilbihan bilang katulong sa akin. Sige po, pumapayag ako sa iyong kondisyon. Huli. Nang malaman nito, Hayaan mo na, Irmana Bali, para ito sa aking ama. Manag na ba? Bukas ng umaga ay magsisimula ka na. Salamat po. Naging malungkot ang gabi ng maglolo. Kinabukasan, araw ng Pasko. Naninilbihan siya kay Hermana. Kung ikaw ay alis, Julie, tutungo na lang ako sa gubat at hindi na babalik. Dumarating si Basilio, buhat sa Manila at dumadalaw sa kanya na may dalang pasalubong. Kailangan ko nang limutin si Basilio. Magiging manggagamot na siya. Hindi ako karapat-dapat sa magiging asawa niya. Paalam na aking mahal na Basilio. Sadyang napakalupit ng ating tadhana. Kailangan ko nang limutin si Basilio. Magiging manggagamot na siya. Hindi ako karapat-dapat na maging asawa niya. Ano rin, Pam? Huli. Ano ka ba, Hira na Bali? Julie, nakikita mo ba ang nakikita ko? Kailangan natin ng tulong ng gobyerno. Kailangan natin ng tulong ng gobyerno. Ama! Wait lang. Wala kaming kasulatang ipapakita sa iyo dahil sa amin ang lupain ito. Kung hindi ka makakabayad ng karampatang buwis, mas mabuting bawiin ko na lang ang lupain ito ang. Kauto-uto, Talis. Ha ha ha. Lucia! Tano! Masama aking pakiramdam. Masama ang iyong lagay, aking asawa. Hindi na muna siguro ako aalis ngayon para Nahihirapan may ako tumayo. mag-aalaga sa iyo.